Hello, good morning guys! Welcome to my channel! So, samahan nyo ako. Gusto kong pumunta sa Costco kasi mamalengke tayo ngayon. It's Saturday afternoon and kailangan kong mamalengke ngayon kasi tomorrow, Sunday, may basketball kami around 1:15 the afternoon. So, hindi na ako makakapumalengke. Kasi sa umaga, may parent participation ako sa school ng mga bata. So, kailangan kong maglinis ng mga classroom nila. Kailangan kong i-sanitize. Then after that, magsisimba tayo. And then after that, magbabasketball na. So I don't think magkakaroon ako ng time para makapag-grocery bukas. Kaya ngayon ako mag-grocery. And kanina pala, ang dami namin pinuntahang mga activities para sa mga bata kanina. Si ate, in the morning na gano siya, participate siya sa soccer tournament ng Knights of Columbus. Ito yung mga video. Tapos, isa siya sa mga highest scorers. So, ayun, nagkaroon siya ng medal. Tapos, binigyan sila ng mga certificate. And then sa district game ng soccer game nga ng Knights of Columbus, magpa-participate ulit si Tay. Kasali siya kasi isa siya sa mga highest scorers eh. And then after that, in-enroll din namin yung mga bata sa ice skating kasi naisip namin na since Canadian yung mga bata or lumaki sila dito sa Canada, kailangan nilang matutunan ang pag-ice skating. Ito yung mga video. Kasi parang 'di ba nakakahiya naman na, or hindi naman nakakahiya pero parang ang awkward sabihin na lumaki sa Canada yung mga bata pero hindi sila marunong mag-ice skating. So kaya in-enroll namin sila. Si ate nga magaling na eh. Tapos si Rai medyo nakakapapa. Although nakakapag-balance na siya, hindi pa rin siya nakakapag-slide. More on lakad-lakad lang muna siya. Kami rin ni Mami, in-enroll din namin yung mga sarili namin. Kasi nga, gusto rin naming matuto. Is yan sa mga bucket list namin. Imagine niyo nasa Canada for how many years pero hindi marunong mag-ice skating, di ba? Parang awkward, nakakaya. Although, so far, nakakailang classes na ba kami. Isang beses pa lang kami bumagsak, ako at saka si Mami. And that's good Out of 9 classes na pinasukan namin, isang beses pa lang kami bumagsak. And may mga succeeding classes pa. Parang ang final class namin is sa December pa. Anyways, gusto ko ngang pag-usapan guys, although sabi ko sa nakarang videos natin na gusto kong lumayo muna sa mga negative things na nangyari dito sa Canada. Pero parang ang hirap i-ignore kung hindi ko i-share sa inyo. Kasi the other day lang, may nakita ako sa i-share sa X na grabe yung harap-harapang pagnanakaw sa mga tindahan dito sa Canada, particularly sa Ontario. Ewan ko itong mga video na to, lagi kong nakikita na parang napaka-common sa Ontario. Ito, ipapakita ko yung video sa inyo. Are you guys paying for that? Hey. Are you punks paying for that? Hey, what is that? You had a weapon. Ayun, nakita nyo ba yung video guys? So, merong dalawang, hindi ko alam kung mga citizen yan, pero parang sila parang mga bago lang dito na kumuha sila ng mga mga panindang alak sa tindahan sa isang LCBO store. Dumaan lang sila dun sa cashier, hindi sila nagbayad. Tapos yung nag-video nga nito, who happens to be a reporter also, binidyohan sila. Parang wala silang katakot-takot. Kumuha sila ng mga paninda,
Lumabas sila, dinaanan nila yung cashier, pinasok nila sa kotse nila, tapos umalis na lang sila. Tapos ang sabi nung isa sa mga empleyado ng tindahan na yon, store policy na huwag silang habulin. Kasi pag hinabol nila yung mga magnanakaw, dalawa lang ang kababagsakan yan. At parehong hindi maganda yung kababagsakan. Una is maaari silang ma-terminate sa trabaho. Pangalawa naman is kung masasaktan nila yung mga magnanakaw, sila pa yung kakasuhan ng mga pulis. I don't know what has happened to Canada. Bakit ganito yung kinabagsakan ng mga ng mga batas dito sa Canada, kung saan tinotolerate ng Canada yung crime, at ikaw na isang good citizen, kung ikaw yung gagawa ng paraan like to citizen arrest yung mga magnanakaw na yon at masaktan mo sila, ikaw pa ang kakasuhan ng mga pulis. Tapos, and worst comes to worst, kung mahuli sila ng mga pulis, kunyari naitawag mo yung incident at nahuli ng mga pulis itong mga kriminal na to, makakalaya pa rin sila on the following day on bail. Napakaraming mga kriminal dito sa Canada ang mga repeat offenders. Anong ibig sabihin nun? Yung krimen na ginagawa nila, paulit-ulit na lang nilang nagagawa. Kasi nga, yung batas dito sa Canada allows them to walk away from their crime on a bail. Pinapayagan silang makalabas. I don't know why, bakit ganito yung batas dito sa Canada. Pero, na-introduce lang to ng this current government or this current party na nag-form ng government. Kasi, hindi ganito dati eh. Imagine ninyo, kung ikaw yung good citizen, you risk your life to have these criminals on a citizen's arrest, tapos hinuli sila ng mga pulis. Kung nasaktan mo sila, kakasuhan ka. Kung hindi mo sila nasaktan at nahuli sila at nakulong sila, makakalaya rin sila and will do the same criminal offense over and over again. Nakakalungkot lang isipin na ang mga gumagawa nito is hindi naman yung mga citizens. Kasi yung mga citizens dito sa Canada, well, they value honesty. Pero itong mga tao na to, as evident from the video, mukha naman silang mga foreigners. Either they are here on a temporary foreign workers visa or any other kind of visas. It doesn't matter kasi wala silang pakialam eh. They don't value the privilege of being here in Canada. Parang they abused yung hospitality na binigay sa kanila ng Canada at ng mga citizens dito. And meron nga akong nabasa sa X eh. Sabi nung isang nag-post sa X, naka-witness din daw siya ng ganitong instance nung bumili din siya ng alak. Merong mga tao nga na kumuha na lang ng mga paninda, hindi nagbayad on broad daylight hindi nagbayad, dumaan na lang sa cashier, tapos tiningnan nung ex-poser yung cashier. Hindi ko alam kung kinausap niya eh, parang kinausap ata niya. Sabi niya, wala ba kayong gagawin sa mga magnanakaw na yan? Tapos ang sabi nung nasa cashier, they were instructed lang daw to observe and report. They were not instructed to intervene or apprehend yung mga criminals. Kasi if they do, they will either be terminated from work and they will be charged with an assault if they happen to hurt yung mga magnanakaw. And sabi nga nung ex-poser, minsan daw napapaisip siya kung sino yung foolish. Yung magnanakaw ba na kumuha na mga paninda at hindi nagbayad? Or siya na naging honest at nagbabayad? Kasi kung wala naman daw consequence yung pagnanakaw sa mga tindahan na ganito, bakit pa siya nagbabayad? Parang walang sense, di ba? So, yun lang.
nakakalungkot na merong mga ganitong pangyayari sa Canada. So far dito sa British Columbia, wala pa ako nababalitaan gano'n. And hopefully sana wag mangyari. Pero sa bandang Ontario, sa Vaughan, sa Brampton, sa Mississauga, napakadalas ng mga ganitong balita. And usually, mga taga-ibang bansa ang involved. Ayoko na magsabi kung anong race yun. Makikita nyo naman, base sa video. Pero, ewan ko nga ba. Ayoko maging racist. Buti na lang wala tayong nababalita ang mga Pilipino na gumagawa nito. Hindi ko alam kung magbabago yung ganitong sitwasyon sa Canada. Pero buti na lang, mas marami pa rin ang mga mababait na mga Canadians. At hindi pa bumabagsak sa anarchy yung sitwasyon dito sa Canada. And hopefully, wag naman sana. So, there you go guys. Kaya ako nagbabalita ng mga ganitong pangyayari. Nakakabigat, nakaka-frustrate. Pero kailangan yung malaman na kung meron kayong makikitang mga ganitong pangyayari sa Canada, bago lang kayo rito, kung mga bisita lang kayo, i-report nyo na lang, pero huwag kayong mag-i-intervene. Kasi pag nag-intervene kayo, masasaktan lang kayo, and worst, kung kayo yung makakapanakit, kayo yung kakasuhan ng mga pulis. So, there you go guys. I hope may natutunan kayo sa video natin. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends para malaman nila kung ano yung mga nangyayari dito sa Canada. And don't forget to drop your comments. Hanggang sa susunod, maraming salamat po. Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.